every night I wait. Hello guys, gandang hapon. Punta tayo doon sa punta tayong Marigondon guys, Maragondon, Cavite. Check tayo ng bisitahin natin yung project ni Formentino, the legendary Formentino. Tingnan, bagong project yun eh. Tingnan natin kung makasingit tayo doon. So biyahe pala natin guys, Tagaytay to Marigondon. Daan natin dito sa Hamadeo. Dito tayo sa diversion road to Amadeo, Mendez. Diretso rin to Mendez guys. Mendez hanggang Alfonso to guys. Itong na to, diversion road. Kung pupunta kayong Nasugbu o kaya dito lang sa unahan, kung galing kayo ng ng Aguinaldo, mas magandang ditong dumaan kaysa doon sa typical na dinadaanan ba, doon sa dadaan ka pa ng circle ng Olivares, Magallanes, NBI. Traffic doon, dito wala. Minimal lang yung mga dito. Yung stoplight, ito lang ata galing doon sa Aguinaldo, sa may TCI Road. Dito tayo guys. Medyo matagal-tagal na rin guys na wala tayong project. Puro lang na tawag, troubleshooting, repair, additional works, pero yung bagong project wala talaga. Kaya try natin to. May pala ako ngayon, OVR. Sinama ko na yung asawa ko para makagala-gala din. Wala talagang ngayong buwan guys, pag wala talagang kontrata, pasok muna tayo sa kumpanya. Yung kumpanyang in and out tayo. Marami naman tayong mga kaibigan dyan, so kapasok tayo doon sa tawag nito, yung sa SBG. Kilala naman natin yung kaibigan naman natin yung may-ari doon. So ito guys, itong dinadaan natin pa Amadeo to. Yung kung saan tayo papadaanan ni Google. Hello guys, dito na tayo guys Amadeo proper.
Amadeo proper. No entry, so right move. Amadeo. Diretso guys. Hello. Okay. Poblasyon Amadeo. Ito guys, ito yung proper ng Amadeo. Medyo busy sila ngayon ah. Daming lumang bahay dito guys. Amadeo. Banda doon sa likod. Barangay 5, Amadeo, Cavite. Welcome to Barangay 5. Yung kapatid ko guys, dati dito nakatira, pero bandang baba pa sila. To the new age, welcome to the new age, to the new age. Radioactive, radioactive. Hello guys. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakadaan dito. Siguro last kong daan dito, mga last year pa. Isang taon na mahigit. Yung nag-install kami ng ano guys, yung Starlink antenna para sa wifi dito sa ano BPI sa dito sa ano kalimutan ko na to, Kawit, Cavite. Nakapag-install na rin kami guys. Ako kapag-install na ako ng ano mga wifi antenna. Bali dalawa na. Yung isa dito sa Kawit, Cavite, BPI. Tapos yung isa dito sa Angono, RCBC naman. Kaya may experience na lang ko installation dyan. Pero yung ano kasi, yung kontrata namin is galing doon sa ano Starlink kay Elon Musk. Tapos yung receiver niya dito, yung counterpart niya na company dito sa Pilipinas is Datalink. Datalink. Hindi Datalink, Datalink. Yun yung kumukuha ng ano ng mga project ni ano Starlink dito sa Pilipinas. Kaso minsan pag nabulunan sila, pinapasa nila sa amin. Last year yun guys, last year. Ngayon wala pang tawag. Parang humina ata yung ano yung
Starlink. Kasi usually yung ano talaga nila, yung ano talaga nila guys is talagang ano ba, yung walang patid ba. Pero kaso yung sa kaibigan ko doon sa Alabat Island, parang nagkaroon nata sila ng ano doon, yung insufficient data ba. Parang hindi magkatugma yung sinasabi, yung ano, medyo humihina daw yung data nila doon. Hindi ko lang sure kung totoo, pero yun yung observation nila. Sa ngayon parang ano yung hindi, iwan ko lang kung hindi ko lang naririnig o humihina yung ugong about ano ba yung Starlink na ano, Wi-Fi. Mahal din kasi guys. Yung kinabit namin sa BPI nasa 250,000 ata yun. $250,000. Tapos yung dito sa Angono naman ang halagang mga 200. Kaya careful kami sa installation, baka masira namin magbayad pa. Mayroon man ang nabibili mga yung portable antenna, yung movable, nasa mga 35 ata kung hindi ako nakakamali, 35,000 pesos. Maganda yung may ganon ka lalo na sa probinsya, pero depende pa rin. Yan yung bala ko sana ay naku, paindang na pala to guys. Kanan tayo dyan, indang. Ganda rin tong ano nila to, solar powered yung ano nila guys, lighting. Kaso hindi tabingi yung poste, wala sa hulog. Nakakang alwa pala, hindi pa ano. Ganda patakbuhan dito guys. Hello guys, proper indang na tayo guys. Sa indang na tayo. $200 meters left. Nakita ng ano, doon na pala. Indang sentro talaga yung simbahan nila. Jollibee Indang. Indang Transport Terminal. Dito pala yung ano, Transport Terminal. Di marunong, naka hazard sa shoulder ng ano, street.
Yung mga ganong basic yan guys sa rules ng pagmamaneho. Hindi ka pwedeng mag-stop, full stop dyan sa shoulder ng crossing, kanto. Dapat abanti ka pa konti. Sa bagay, dami talagang fixers guys. Kuha ng lisensya. Isa na ako noon. Pero hindi ibig sabihin na fixer yung pagkuha mo is hindi mo pag-aralan yung mga batas trapiko. Ako start na nagmumotor ako, 2 beses ako nahuli. Yung mga minor traffic violations naman. Yung minsan nung nagpupuyat pa ako sa kalsada, joyride, inabot ako magbiyahe ng madaling araw. Sa sobrang antok ko, pagod, hindi ko na napansin na one way na pala yung pinasok ko. Yung mga one way guys, hindi man natin lahatin, pero yung mga one way, may nag-aabang yan doon sa dulo. Yun, nahuli ako. Pero credit to the enforcer, pinaliwanag ko naman sa kanya, pinakawalan rin ako. Bait naman. Tapos yung isang nahuli ako dito sa naman, may Talaba. Naduling na ako kasi medyo masama yung pakiramdam ko noon. Pauwi ako, hindi ko pansin na nag-yellow na pala, tuloy-tuloy pa rin ako. So nung yung parang yung ang violation ko is beating the red light. Yan. Pero hindi ibig sabihin na maski fixer ka, hindi ka mag-search kung low abiding pero yung pagiging fixer, sa fixer kasi kaya ako nag-fixer kasi yung process ang tagal. Gagastos ka ng oras, tapos ang dami pang kuskus balongos. Tapos nung time nun guys, kailangan ako palagi nasa site. So kailangan ko, kung mag-absent pa ako, kailangan ko 1 araw lang. Kasi yun. Pero yung pagmamotor kasi guys, 14 years old ako, marunong na akong pagmotor sa probinsya. Driving nakatsinilas, driving walang helmet, walang speed limit. Kaya nung pagdating ko dito sa Manila, nung una takot ako kasi marami na akong barkada guys na namatay sa pagmumotor ba. Kasi sa probinsya guys, bihira lang may 4 wheels doon. Kadalasan motor talaga, bike. May namatay nga ako barkada guys, nakabike lang. Lalo pa yung nakamotor, ang bilis. Kaya pagdating dito sa Manila, hindi ko in-encourage yung sarili ko magmamotor. Gusto ko bike lang, mountain bike. Nagasimbol ako mountain bike dati. Kasi yun nga, pagdating sa tumatanda ka na, lumalaki na edad mo, saka ni-realize mo na importante yung trabaho, mas maganda yung may motor. Kasi anytime na tawagan ka, mapuntahan mo kaagad yung lugar kung saan ka pinapunta. Halimbawa, may tatawagan kang isang engineer, James, Brad, puntahan mo to dito, tingnan mo yung project. Ganon, mapuntahan mo kaagad.
Hindi yung mag-aantay ka pa ng bus, mag-aantay ka pa ng jeep, mag-aantay ka pa ng masakyan papunta doon sa matutunguhan mo. Sa trabaho kasi guys, lalo na pag tayong naghahanap ng kliyente, dapat kung ano yung dapat on time ka o di kaya ahead of time. Di baling tayo ang magantay, wag lang silang magantay, kasi pag magantay yung kliyente guys, negative yan. Negative yan, lalo na yung amo mo. May usapan kayo ng boss mo o di kaya superior mo, tapos palagi kang late. Negative yan guys. Negative yan sa kanila. Kung palagi kang nauna sa kanila, maganda yung impression mo. It's about guys, character ba, yung skilled. Madali lang ituro yan, pero yung character guys, hindi basta-basta maituro yan. Lalo na pag yung malakas yung igorot. ego guys, ego. Hello guys, naik na tayo guys, naik Cavite. According to Google is kakaliwa tayo dito. Hopya, kasalubong yung Dali. Mura dyan sa Dali guys, pero sa bagay may sarili silang may sarili silang produkto. Dali. Camel. Hopya, humps. Ngayon guys, nilagay ko yung yung action cam sa naka chin mount siya ng sa helmet. Try ko kasi yung last record ko guys, hindi naka rock steady siya, pero maalog pa rin. Hindi ko lang alam kung bakit, pero naka yan guys, naka mount siya sa yung yung mounting niya is nasa side mirror nakalagay sa motor ko. Kaso masyadong maalog. Kailangan tagali siguro pag halimbawa nagmomotor ako is kailangan ko isit siya sa Rocksteady Plus para hindi maalog Last recording ko yung night yung night mode, naka siya yung tawag nito, naka 4K 30. Kaso malog siguro sa settings ng yung video dapat naka lang tawag nito, yung 1080. Hindi ko sure, pero tingnan ko pa kung yung outcome ba, kasi ngayon lang ako nakapag guys ngayon ko lang to nagagamit yung camera. Ngayon lang ako nakapag nito. Nanonood lang ako sa mga vlogger dati, kasi ngayon try kong magiging vlogger din. Pero most sa yung videos ko guys is lang documented lang to. Kasi last 5 years guys, nung pandemic, nag-vlog ako noon.
Kasi nag-vlog ako kasi wala akong cellphone. Yung cellphone ko noon Apple. Yung kung anong ano yun, 6 or 7 2020. Kasi may cellphone ako dati. Ang libangan ko dati is pag wala akong ginagawa is naglalaro ako ng PUBG Mobile. Kaso nasira yung cellphone ko, yung naiwan is Apple, so hindi naman ako pwede maglaro ng PUBG doon kasi mabigat yung PUBG guys eh. Yung mga Apple hindi tawag nito, yung memory niya hindi talaga hindi kaya yung PUBG. Siguro kaya pero marami kasi akong apps about sa trabaho, so hindi ako nakapaglaro. Hindi na ako naglalaro, so nag-vlog ako dati. So cellphone lang yung gamit ko. Tapos newbie vlogger yung aspirant. Pero dinocument ko rin yung mga yung mga kasama ko, vlog. So lately lang napansin ko pagbukas ko sa nandyan pa rin yung mga videos ko after 5 years. So nakapag-decide ako, bili kaya ako ng cam. Kasi may motor naman ako, madalas ako magbiyahe, video lang, tapos walang ganong editing, tapos upload na. Yan lang yung ko, para in time na dumating sa point na matanda na, mayroon akong vlog, nakabiyahe ako dyan sa nakapunta ako dyan, diba? Oops, kasalubong natin yung sino kaya to? Mga astig to sa daan guys. Lahat tatabi pag dumaan yung mga yan. Okay, so yun guys, ganun lang. Tapos yung mga kasama ko mapanood din nila kasi sa sa YouTube lifetime na yun guys for sure, siguro pag matanda na ako. Kaya gusto ko guys na pangarap ko makapag yung motor pauwi sa Bisaya. Pinaka layong nabiyahe ko sa motor Alaba, Thailand. Gumaka, tawid ng pagdating ng Gumaka sa Lumiport, tawid sa Bangka. Yung tawag nito, pinakamalayo. Tapos sa norte naman sa Bataan. Yan lang guys. Kasi pag may cam ka sa motor, maganda rin kasi yung mga protection mo pagdating sa mga buhaya. Maraming buhaya sa Manila guys. Hindi man tayo violators, pero mas maganda na yung prevention guys is better than cure. Oops, sana ba tayo? Malapit na lang pala tayo. Hello guys. Hanapin natin sila guys. Dito lang yun sa Aguinaldo. Maragondon na tayo guys. Dito na tayo sa Maragondon. Okay, check lang natin kung saan sila. Along highway lang yan sila Jollibee Kids Party.
Doon pala sila. Nandiyan na sila. Diyan sa Foreman, no? Sa patok. Ano gawin natin dyan? Ha? Ano gawin natin dyan? Tingin lang. Tapos uwi na tayo. Dito na sila guys. Puntahan lang natin. Hindi ako magbabaraks, bata sila. Ha? Psst. Pusasan. Hello guys, kasama ko si Patok. At saka si Tata nasa likod busy. Nag ano yung tawag nito? Nag papaluwap sa sweldo, wala pa yung sweldo. Lunes na wala pa yung sweldo. Hindi na, no? Oo. So guys, muna ilabaraks guys. Burag ano? Burag kalapati unong pito sila diha, baliktaran. Kasi mo pito? Ha? Muna ilang himon guys. Ano? Lawak. Patok. Yan sa Tata, pangbato ni Foreman. Take off. Home point updated. Kat na, Foreman pabiling 1 piece. Yo. Ha? Papaluwag na yung sahod. Si. Sahod ng Mendes kabila. Lunes pa lang ngayon. Hmm. Ba't niya wala? Papaluwag yung sahod? Hmm? Yung sabi?
Ha? Kamu? Ah, bibigay na yung ano. A few minutes later. Oh guys, hanggang dito na lang yung video. Sana nag-enjoy kayo sa video kong ito guys. See you on the next video guys. Salamat. Hello guys. So pauwi na tayo guys. Tapos na natin mabisita sila si Formentino. Tapos yung medyo mahirap talaga yung ano guys, yung mobilization ba, yung mahangapa ka, walang kuryente, walang tubig, walang matulugan, tatayo pa lang sila ng barracks. So medyo ano, tapos yung ano, yung mga tao naghahanap ng tawag nito, yung budget, yung ganyan. Malaki talaga yung ano, pang-umpisa ng project. Kailangan mo ng budget talaga. So pauwi na tayo guys ng Tagaytay. Dito ang daan natin sa ano, Naik. May daanan lang kami ni Mrs. dito sa ano, Naik. Every night, paradise, paradise seems so far away.